Hallelujah. Ng Panginoon. Masyado tayong seryoso. Masyado tayong tahimik. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pa naman huli para bumati ng Happy New Year, di ba? Oh, sabi mo sa katabi mo, Happy New Year. Sabi mo sa katabi mo, have a blessed New Year. Yun. Sabi mo, kamusta ang New Year mo? Amen. So actually, yeah, I appreciate also yung mga ating mga kapatid no after nung crossover sa Salmia, no? Tumuloy kami kila Sis Arlene. I would like to thank you, Sis Arlene. No, we appreciate you for allowing us to use your flat. Malaki yung flat kasi nila Sis Arlene, no? Napakalaki yun. Then salamat sa mga cook. Palakpakan natin yung mga cook. Dahil kung wala yung cook na yon o yung mga cook na yon, wala tayong kinain. Ang daming pagkain, praise the Lord. Glory to God. Ano? Ayun pa yung ano doon, kumain ka na, nabusog ka na, nasumaya ka na, tapos meron ka pang Sharon. Handang-handa yung ano, si Arlene kasi may mga container na eh. No? May mga ano na, yung mga, at tuwan-tuwa ang ating mga kapatid. Maging kami tuwan-tuwa, kumain ka na, may inalmusal ka pa. May pa-games pa, may mga ang daming regalo mga kapatid. Lahat umuwi ng masaya dahil lahat may regalo. Kahit natalo sa games, kahit di sumali sa games, merong gift. That's the favor of the Lord. Hallelujah. Eh, yung gusto ng Panginoon. Alam mo yung simpleng joy na yon, no? Dati hindi natin pinapansin. Sabihin natin, siguro pag nakakuha ka ng Colgate, ano ba to Colgate to, tsaka toothbrush, ano ba to? Di ba? But now, wow! Toothbrush, tama-tao, 1 week na akong di nagtutoothbrush. Ay, di naman ganon, joke lang yan. So, maraming salamat, Sis Arlene, and all of us, yung mga nagluto, Sis Merly, Sis Merly. Sino pa ba yung mga nagluto? Sis Lucy. Tsaka yung mga nagdala ng pagkain, siyempre yung mga nagdala. Sila Brother Shadow, nagluto rin yan. Hindi ko na alam kung sino pa yung mga nagdala. No? Pero alam ko yung mga kumain. Oo, masaya. Actually, may hangover pa. Yung mga games, napakasaya ng games natin. So, glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Panginoon sa ginawa niyang, sa binigay niyang joy sa atin. Although napuya tayo, pero sabi nga, it's worthwhile. No? Napuya tayo, umuwi tayo 2:30. Ganun din naman natapos ang lahat. Naging hawali, ganun din sila natapos eh. Tapos ang Parwania, ganun din sila natapos. No, because we love to fellowship with our brethren. Amen. And yesterday, mga kapatid, no, after nung matulog kami na ilang oras lang, tapos umattend kami ng LCMI because every year we call it crossover. Pero ginawa nilang January 1 mismo. Before we used to do that every 31st sa lubong, kaya crossover. No? But then, ginagawa nila yon dahil because every year meron tayong casting of the vision na tinatawag. No? Casting of the vision, the importance of this is it provides opportunity to align, to refocus, and to inspire everyone. No? Parang ito yung word ng Panginoon for this year, no, na binibigay sa atin. Lahat po ng ating team, no, lahat ng ating series, hindi lang yan randomly na binibigay. O ito yung team natin, etong ang ano natin, ang mga series natin, ang mga messages natin. It comes from the word of God, no? They meditate it, we meditate it, no? We spend time talking to the Lord, no? Para ma-reveal, no, to hear His words, to reveal what will be our roadmap for this year. Because without the roadmap, lalo na kung di mo alam ang tatahakin mo, mawawala tayo. We will be lost. No? Kaya mahalaga yung tinatawag na team. Yung Anchor in Christ, pinag-isipan ni Pastor Carlos yan. He wrestled God about this word.
He wrestled God about the messages, the series. Hindi yan basta random na kumukuha lang tayo. Yes, may mga material sa internet, but hindi ganoon kadali. No? Ginagamit ng Panginoon yung mga materials na yun for all of us also. But you have to meditate it also. You have to get the exact word that will reinforce our mission and vision. Lahat yan naka-reinforce sa mission and vision natin. The discipleship. Lahat yan naka-reinforce yung team, yung messages for this year. Kaya mahalaga yung umatin tayo. And plus, the anointing of the Holy Spirit yesterday. Yeah. So, amen, sila Minister Meds, sila Minister Gay, sila Minister Eric, no, sila Ara, sin pa ba yung mga taga GCI na nandoon, mga taga Salmia, Pastor Gab, Pastor Carlos, ako, no? When you receive the anointing of the Holy Spirit, because we cannot perform, no, we cannot operate with our flesh. Tatandaan natin yan. It's only by the power of the Holy Spirit, no? So, in other words, binibigyan tayo ng direction ng Panginoon. It serves as a roadmap to follow. And otherwise, we will be lost. Okay? So ang ating wala diyan yung ito nga, before we go to the word. Yan. Okay. Ang ating tawag rito, let me check this one. Ang ating word or theme for this year, please, devotion and discipleship. Wow. Wow. Do you know what? Nung nirelease yan sa screen, eto, God knows this. Actually, nakwento ko to kila Minister Meds. We have all workers meeting this afternoon, after the lunch, no? Alam nyo ba na ang unang point dun sa agenda natin is about devotion. Ginawa ko to nung last Wednesday pa, no? And I just don't want to send to the group dahil ang daming occasion eh. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Pag nilagay ko 'yon, maaring matabunan siya. Hindi naman ako nagpipin. Matatabunan siya. Kaya sabi kong gano'n, I will send this, sabi kong gano'n, by Thursday night. Nung nirelease siya, yung word na yan, wow, sabi ko kay Pastor Carlos Paz, sabi ko, ayan yung unang point sa South Workers Meeting, devotion. See how the Lord speak, no, to us and to our mentors. Diba? We have one spirit. So, if you are ready, could you ask your neighbor, are you ready? Babasahin natin yung Ezra 7:10. Okay, if you have your Bible, wala yan dyan. Wala yan dyan. So, guys, ayun ang i-practice natin ngayon. Okay, you have to bring your own Bible. The real Bible. Okay lang ngayon yan kung wala kayong Bible na dala, kung apps lang yan sa cellphone, no, but next time, no, make it as a practice, no, na dali natin yung ating Bible. Okay, the real Bible, ibig sabihin. So, ready for Ezra 7 verse 10 and John 15 verse 8. So, sino po nakakita ng Ezra? Amen. Okay, can you read, Brother Reggie? Take this. Okay. Okay. And I would like to ask Sister Sistina for John 15 verse 8. Amen. Ezra chapter 7 verse 10. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach statutes and ordinances in Israel. Amen. Amen.
John 15 verse 8, Herein is my Father glorified that you bear much fruit, so shall ye be my disciples. Sa Tagalog po, sa ganito'y lumululahati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Amen. Amen, amen. Maraming salamat mga kapatid. So, this is our theme, devotion and discipleship. Okay, but why? No, the question is this, no? Why devotion and discipleship? Bakit devotion and discipleship? God wants us to be devoted to Him, mga kapatid. And He wants us to go and make disciples. Pwede natin sabihin, ginagawa naman natin yan, making disciples. He wants us to raise a multiplying disciples, mga kapatid. He wants us to be one and make one. Be one and make one. Right? Be a disciple and make disciple. Itong nais ng Panginoon. Pero bakit nga yan, Pastor? Devotion and discipleship, no? Bakit yan? Yung binigay ng Panginoon. Ginagawa na natin. May strategy pa nga tayo yan, di ba? Mission and vision, no? It's already part of our vision. Pwede nyo sabihin, no? Why another discipleship team? Wala. Bakit ayon yung team uli na yon? Yan. Why another discipleship team? Because vision must be refreshed if it's to remain alive, mga kapatid, no? Yung vision natin hindi nagbabago yan. Yan pa rin ang vision natin. But it has to be refreshed. Vision must be revived. And the truth, because the truth is, not everyone is making disciples. Hello? Ang vision na nga natin, ang tagal-tagal na yan. Pero, do we do that? Lalo na yung mga bagong members natin na pumapasok. No? Kailangan malaman nila yan. The new members of our family. They need to learn what is God's purpose. What is God's perfect will for His church, for GCI? And in other words, they need to learn discipleship. Kailangan nilang matutunan at muli paalala para sa atin that we need to do discipleship. It has to remain alive in our lives. Kailangan manatili ito. Pag ang bagay ay hindi mo ginagawa, nakakalimutan mo to. Amen? Pag hindi mo siya madalas ginagawa, nakakalimutan mo siya. No? Our unchanging vision is to love God and multiplication through discipleship. Binanggit natin kanina yan. No? We preach discipleship. Nagkakaroon tayo ng discipleship conference. Sa Pilipinas and even here in Kuwait, nagkaroon tayo ng discipleship conference. And even other country, umatin tayo ng discipleship conference. We train leaders. We have intentional discipleship training course or IDT. Right? We have a good systematic system on how to reproduce disciples. Meron tayong mga strategies. How to raise up leaders. Di ba? Kaya nga may mga spiritual promotion tayo na nangyayari. Right? Dahil mayroon tayong strategy, hindi tayo yung tinatawag na traditional church. Matagal ka na rito, 10 taon ka na, pastor ka na, kahit wala kang bunga. 7 taon ka na, 10 taon ka na, minister ka na, kahit wala kang bunga. Nagiging LG leader tayo, nagiging leader, nagiging ministers, then pastors. No? We can say that we have a very organized church pagdating sa discipleship. Amen? Alam mo, nakakilala ako sa mga Sa Pilipinas, pag umuwi kami, nakapagtanong ako, even to my friends, no, na nagiging pastor na rin, praise God, no, nagiging lingkod na sila ng Panginoon. But they don't have
the same strategy as ours. Wala sila yung mga ganitong, kaya nga yung nag-preach ako sa Four Squares. Kabanda ko dati si Pastor June, banda-banda kami, nagkita kami sa Facebook, pastor na rin siya. Tapos one time, siguro 2 years ago, in-invite niya ako mag-preach dun sa house church, no? And after the preaching, he approached me, Pastor, pinaliwanag ko yung IDT. It's about discipleship, yung team natin dati. Then in-approach niya ako, sabi niya, Pas, pwede mo bang i-share sa amin yan? Sabi ko, gawin free to. Pwede ko i-share sa inyo to. Nga lang, hindi lang kami nag-materialize dahil ang layo niya at nandito ako. At siguro, pag pinalo up ko siya, binigyan ko siya ng mga materials, no? So, kailangan nilang i-follow up. At ang mahirap kasi dun sa church na yon, talagang ang edad mga 50 plus, may 60. So, parang sabi ko gano'n. Tapos extreme eh. Tapos may youth naman sila, mga bata. So, wala yung 30, wala yung 20, yung going 30 na pwede talagang embrace yung discipleship kasi yung mga may edad na sabi sa Bible, 'di ba? The young men will dream, the young men will see vision. Mahalaga yung mga kabataan. The old men will dream dreams. Magnanaginip na lang yan. Mangangarap na lang yan. Chill na lang yan. Nandiyan na yung ito na yung mga next, passing the baton na tayo. Ito na yung mga Kaya mahalaga yun. So, in other words, hindi na kami pero, nag-text kami nakaraan. Sabi ko, sige, magkita tayo this year, pag-uwi ko. So, we have an organized church, no? Without orderness, there is no fruitfulness. Amen? Without order in the house, or kung walang kaayusan sa bahay, walang mangyayaring mabuti. No? Kaya nga may mga house rules tayo. Even here, pag-usapan natin mamaya sa meeting. No? Without order in the house, we cannot see fruitfulness in our lives because our God is a God of order. Right? Discipleship that is not rooted in devotion eventually becomes duty. Hello? And this one of our agenda also this afternoon, discipleship. No? Yung disciples, yung devotion kasi mga kapatid, napakahalaga. But, yung ginawa natin this year, glory to God, naka 1 year and 1 month tayo. Kasi nagsimula tayo sa Luke, di ba? Tapos bumalik tayo sa Luke. No? Naka 1 year na tayo. Praise God sa mga nakatapos, no? Glory to God, no? But that is a good start. But some of you, I have to correct, and I will do it. I will talk to you about that during our meeting, no? I have to correct you because I don't want to become this as a duty. Para kasi ano ko ngayon eh. Turn ko ngayon, magdi-devotion ako. Pero, for the past 7 weeks, 2 weeks, wala ka naman, di ka naman nagbasa ng Bible. Just because this is your time, I will read. And nag-exhort ka pa. Devotion, it should be, yung from the heart, kung paano ka kinatagpo ng Panginoon. No? I didn't say that is wrong. Although may mga bullet points pa. No, but that is a good start. No. That's a good start. No. Dahil pag ginawa natin 'to, ayaw natin ito maging duty na lang. No. Kapag naging duty na lang 'yan, nakakapagod. Kapag duty na lang 'yan, hindi mo siya pwedeng hindi mo na siya pinagnilay-nilayan. Sorry to say, baka kinuha pa siya sa AI o sa Google. Walang ganon. Sabi mo sa katabi mo, walang ganon. Walang ganon. But, a lot of you guys, nakita ko talaga rin that they're doing it with passion. Talaga. May mga nakasulat pa sa notebook na ngayon, wala na yung sa papel-papel na parang scratch on sticky note na nakagano, no? Wala nang gayon. Iba nasa notebook na pipicturean. I appreciate that. No?
Some of you, gano'n naman tayo, nag-grow tayo. Amen? Nag-grow tayo, no? For our daily devotion. Pag naging duty na lang, it will lead to burnout. Ba't ba natin ginagawa to? Dapat wala namang ganito eh. Burnout lang tayo. Matapapagod tayo, tatama rin tayo. And listen to this, tell your neighbor, listen to this. And we cannot do it with our own strength. Sa ating kalakasan. We cannot do it in our flesh. No? We need the Holy Spirit. Kailangan natin to. The Holy Spirit is calling us this year, 2026, to go back to your devotion. Would you say to your neighbor, go back to your devotion? So, if you read the first three chapters in Revelation, mga kapatid, the Holy Spirit is calling the 7 churches. Alam natin yan, yung first love. Okay? Yung first 3 chapters. 7 times the Holy Spirit called the churches, mga kapatid. And we know the church. We are the church. Nakuha na natin sa Alpha yan. No? Lahat tayo nag-Alpha. You are the church. Me, I'm the church. We are the church. No? The building is not the church. Right? We are the church. The ecclesia. Would you say ecclesia? Ecclesia. No? The body of Christ. No? The Holy Spirit is living within us. This is the body of Christ. This is the temple of the Holy Spirit. Right? So the Holy Spirit is calling the church. And we have to be sensitive to the calling of the Holy Spirit, mga kapatid. No? Before the disciples multiply, they waited for the presence, for the empowerment of the Holy Spirit. Right? So what is devotion? From our text, sinabi natin dyan, no, nabasa natin, no, from our text, yung Ezra 7:10 and in John 15:8, yun na natin babalikan yan. So, if you want to be glorified Christ, mga kapatid, do you want to be glorified Christ? If you want to glorify Christ this year, we have to abide in Christ and bear fruit. Binasa ni Sis Tina, John 15. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. We have to abide in Christ and bear fruit. Now, let's see the meaning of devotion in Oxford. No? Oxford Dictionary is love, loyalty, or enthusiasm for person or activity. No? In Greek word, devotion is proskartereo. Could you say proskartereo? Be devoted to. Be devoted to. No? Be devoted to. Proskartereo, no? Meaning to continue steadfastly, to persist, to cling closely, to remain faithful with intentional effort, to be devoted without letting go. Okay? No, to be devoted without letting go. Fruitfulness is intentional. Tandaan natin yan. Devotion is intentional. We have to be intentional. No? To set time for God every day. Intentional ang devotion. We have to set time. No? Diba, naalala ko pa ng mga bago tayo, di ba? Bago pa lang sa ating pandinig yung tinatawag na quiet time. Di ba? May quiet time. No? Subukan ko kain quiet time. Di ba? Intentional. No, kakatagpuin mo ang Panginoon pag sinabi mo sa Panginoon na, Lord, mga bandang alas 11 ng gabi, kung tulog na yung mga kasama ko sa accommodation o sa dito, alas 12, I will talk to you. Lord, makikipag-set ka na appointment sa Panginoon. Pero gagawin mo yon. Hindi mo pa sabihin na nag-set ka ng time tapos nakatulog ka pala. Gagawin mo yun. That's intentional. That's a quiet time with the Lord. Kakausapin mo ang Panginoon. Magdadasal ka. No, magbabasa ka ng verse, kakausapin mo siya. Or kakanta ka kung marunong kang kumanta o kung gigitara ka. No, na mahina lang. That's the quiet time with the Lord. That's devotion. No? We have to be intentional. That is why we need a spiritual discipline in our lives. Kailangan natin ng disiplina, mga kapatid. Listen to this. The greatest enemy is not Satan. The greatest enemy is ourselves. Tandaan natin yan. No?
If you want to be victorious, you need discipline. Sabi mo sa katabi mo, you need discipline. If you want to be successful, you need discipline. Sabi mo sa katabi mo ulit, you need discipline. You need a disciplined life. Sabi mo sa katabi mo, you need a disciplined life. Yan. Sabi mo rin sa sarili mo, I need a disciplined life. Amen. We need a disciplined life, mga kapatid. If you want to remain faithful, no, with intentional effort, you need discipline. Kailangan natin ng discipline. Ngayon, takot na tayo sa soft drinks, no, sa mga kapatid natin, no. Wala na soft drinks, bawal na soft drinks sa bahay. No, wala na soft drinks, no. Pero nakita kagabi, konti lang naman, malit lang 'to eh. Ito lang. Meron akong kilala nagsabi, "Di naman ako uminom ng soft drinks. Ito na lang 'to, maliit na lang 'to. Konti lang, di ko mga ubusin 'to." May excuse minsan tayo. But we need discipline, mga kapatid. That is why, no, we have to be devoted, no, to the Word of God without letting go. That's why I encourage you to read your Bible, meditating. Yung mga walang Bible, you have to invest, mga kapatid. Sino pa mga walang Bible dito, taas ang kamay? Huwag mo na sabi. Nag-promote. Tanong, gusto ko lang malaman kung sino yung walang Bible. Lahat tayo may Bible, no? Kasi nagkaroon tayo ng, alam mo, glory to God, nakita namin si Sister Lakisa, yung Black American na nagbibigay sa atin ng Bible. Customer namin siya sa Tis and Mugs. Tapos nung nalaman niyang pastor ako, sabi niya gano'n, you need Bible? Ba, sabi ko gano'n, since pandemic yun, nagbigay tayo. So nakalibre, siniship niya sa US, yung New King James Version. Tapos pinamimigay natin din sa church. Nagbigay rin tayo ng ilan sa ibang center. Pero ngayon nga alis na siya kasi. Going for good. So, kung wala ka pa kayong mga Bible, mga kapatid, invest. No, invest. Hindi yan. Yung app nyo sa cellphone, hindi yan yung Bible nyo. Ang telepono for communication yan eh. No? At sa iba pa yung gamit, hindi yan ang Bible nyo talaga. No, mga kapatid. Tsaka maraming distraction yan sa apps, no? No, yung real Bible, yung mga ganyang klaseng Bible, mag-invest kayo. Kung malabo na yung mga mata natin, mag-invest kayo sa malalaking letra. Kung meron kayong, ang tawag yung study Bible ngayon, siguro mga 10 dinars. Mga study Bible na yon. May mga text na doon, napapaliwanag yung bawat text. Pero kailangan nyo pa rin ng guidance from the Holy Spirit at yung magtuturo sa inyo. Baka maligaw po tayo. We have to invest. This year, sabi mo sa sarili mo, this year, I will invest for study Bible. Yan na. Recorded ba to? No? So, the cellphone is not your Bible, mga kapatid. Pantawag lang yan. Okay? So, don't use cellphone as your Bible. No? It combines two ideas. Cross, toward, or forward, cartereo, to be strong or endure, no? If you will not move forward, you will decline. Tandaan natin 'yan, no? You will deteriorate kapag stagnant na tayo. Stop na tayo. Kailangan tayo nag-move forward kahit nga yung mga nasaktan move on 'Di ba? Di ba? Kailangan natin mag-move forward, mga kapatid. Di ba? We will decline and deteriorate kapag hindi tayo nag-move forward. And God wants us to move forward. Forget the former things, says the Lord. God promised us to experience new things. Sa inyo, sa Isaiah 43:18-19, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing new things, sabi ng Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, our word is getting worse. Tandaan natin yan. Hindi pabuti ng pabuti ang mundo. Pasama ng pasama ang mundo. The Bible says that. Pasama ng pasama ang mundo, mga kapatid. Hindi pabuti ng pabuti. No? Darker and darker. Evil and evil. There are evil forces that wants to destroy the churches,
to destroy the government, to destroy the family, to destroy the relationship, to destroy the relationship, to destroy the marriage, no? To destroy the community. That is why we need to be strong in the Lord. We need to be strong in the Lord. Tandaan natin yan. We need to endure trials, persecution, challenges that the enemy is throwing on us. We need to be strong and to endure. Kaya nga, mga kapatid, this year, 2026, bawal ang tatamad-tamad. Sabi natin, this year, 2026, bawal ang tatamad-tamad sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, 2026 na. Kailangan maging ano tayo, magsigasig tayo. No? Bawal na ang tamad sa gawain ng Panginoon. Bawal din ang matatakutin. Di ba? May mga tao matatakutin. We need to overcome our fear. Takot lumabas nung New Year kasi nga baka may maputukan, baka sa Pilipinas yun. Dito naman wala na ang fireworks eh. Kinancel nga yung fireworks eh. Di ba? Eh na nga lang yung pagkakataon natin makakita ng fireworks, di ba napakasaya yun. Kaya nga si Minister Hans kahit na ano, pupunta kung saan-saan niya para makita ng fireworks. Nagpunta pa ng Abu Dhabi para makakakita ng fireworks ngayon. Oo. Mula nung nakilala ko yan, yung pamilya na yan, no? Talagang pag January 31st, umaalis yan. Talagang milakad sila, manonood sila ng fireworks. No? Actually, alam mo yun na, sa Pilipinas naman, lumaki tayo dun, di ba? Makita natin yung mga putukan. But you know what? Yung nakita ko yung the real fireworks talaga nung nagpunta kami na Glory to God dun sa sa Hong Kong. Sa Disneyland. Nagantay kami doon dumating kami umaga eh. Tapos sabi ni Gay, magantay tayo hanggang alas 9 ng gabi. Naikot na natin to. Anong gagawin natin dito? May fireworks. Fireworks. Di wala akong magawa. Hindi naman ako taga doon. No? Wala naman ako sasakyan pa uwi. Lakad kami. Umuwi kayo. Kaya pala yung mga tao, mapagod na nakaupo doon sa park. Nag-aantayin dami. Nung dumating na yung fireworks, sa edad ko to na manghapa ako eh. Grabe yung fireworks. Ang ganda. Ang tagal. Sabi ko, yung pala yung fireworks. Talagang nakakaano naman siya. Meron siyang meron tayong emotion talaga. Nakita tayo ng mga ganung kagandang na mga ganung kagandang mga bagay. So maganda yung fireworks, no? But we're not going to talk about fireworks. No? So we need to overcome our fear, mga kapatid. We need to be strong and good courage if we want to advance the kingdom of God. Huwag tayo matatakutin. Kailangan ma-overcome natin. Hindi ako kasi po pwede dyan. Ayoko, takot ako sa harapan. No? Kaya nga may ganun eh. No? Nung sinabi ko na, sige, magta-tithes and offering ka na, hindi na umattend. Nawala na. Hindi ko naman alam na ganun. Actually, worker na natin siya. Kaya nga sabi ko, sige, dalawin na lang natin. 1 taon na mahigit, di na umattend. No? Natakot sa harapan. Bakit yung mga iba naman na yan? Kita mo si Brother Richard, diba ngayon, kita mo kung mag-ganon, nagjo-joke na rito. Diba? Iba natin mga kapatid. Diba? It is a privilege to serve the Lord, mga kapatid. Kailangan ma-overcome yung fear na yan. Yes, Pastor, baka tawagin ako sa harapan yan. Alam mo, hindi ako, nagbabasa nga yung kamay ko pag nasa harapan, pag nasa iba akong, harapan ako na ibang tao. We have to overcome the fear. No? Mga kapatid, we want to receive all the promises of God. Right? Lahat ng pangako ng Panginoon gusto nating makamit. Right? No? Listen to this. Mga kapatid, hindi natutulog ang kaaway. We will face listen to this, new attacks this year. Double time ang Panginoon. Double time din yan. We will face new attacks this year. New demons this year that we did not receive last year. Tandaan natin yan, mga kapatid. That is why we need to be strong and endure. Kailangan natin magpakatatag. But listen to this. We will be receiving also new promises this year.
Kung nandyan yung kaaway, we will be receiving your promises this year. Ask the Lord, Lord, what is your promise to me this year? What is your plan for me this year? No? Because in every promise of the Lord, there is blessings. In every promises of the Lord, there is favor. Amen? In every promise of the Lord, there is an open doors, open opportunity. Amen? At hindi mo alam. Paano mo malalaman yun? Talk to the Lord. Devote your time with the Lord. Yung sabi nila na, paano ba narinig yung voice of the Holy Spirit? Because until now, you don't talk to the Lord in the proper way, in a deep way. Intimacy. Malalayo yung mga asawa natin. Yung iba kayo, OFW tayo. Diba? Pero pag nag-hello yung asawa mo, kahit na hindi niya cellphone yon, no? Sa iba siya na tumawag dahil siguro wala siyang load. Pag, hello, sabi ni Brother Romel, oh, ikaw ba yan? Ba't ka tumawag? Alam niya na kagad yung boses ng asawa niya. That's the voice of the Lord when we constantly connected, constantly communicating with the Lord, with the Holy Spirit. Amen. So, biblical meaning of devotion, it's a deep, undivided loyalty or steadfast dedication to the Lord and His work. Right? You can know those promises if you dig the Word of God. Dig deep. Tandaan natin yan. Kapag nagbabasa lang tayo, parang nagbasa lang tayo na nagdumaan sa post natin, sa Facebook, sa wall natin, it's nothing. We have to dig deep. If you want diamonds, mga kapatid, now people get diamonds. How to get diamonds? They dig deep to the ground. Naghukay sila ng malalim. If you want rust o yung kalawang, nandyan lang yan sa labas, sa ibabaw. But if you want diamonds, you have to dig deep. Right? Even the oil here, di ba? To get the oil, they have to dig deep under the ground para makuha sila ng oil. No? If you need to get fresh water, no? Kailangan din natin. Kaya nga, di ba, yung mga poso, 14 feet o mahaba at mataas pa doon para makuha sila ng tubig. Di ba? If you want to get treasure from the Word of God, mga kapatid, you need a deep, undivided loyalty or steadfast dedication to the Lord at His Word. Kailangan natin magbasa, magkaroon ng devotion. There are a lot of treasures in the scriptures, mga kapatid. Why must devotion come before discipline? Discipleship, sorry. Why devotion essential to Ezra's time? No? Why is devotion important to our time? No. We must see the biblical landscape behind our anchor. Our anchor passages is from the book of Ezra, the book of Acts, yung dalawa na yan. No? From the Old Testament to the New Testament. Merong devotion na nangyari. Though they are century past, matagal yung pagitan nila, no? From the Old Testament to New Testament, centuries apart, no? They're bound by one divine concern. How does God form a people who will faithfully representing Him in the world? As a believer, mga kapatid, as believers, we are representing Christ in this world. Kaya nga tayo, Christ ambassador. Di ba yung ambassador ng Pilipinas, siya yung nagre-represent dito sa Kuwait, no? Ambassadors of Philippines here in Kuwait. Tayo nagre-represent, no? This world. No? Hindi lang sa isang bansa, sa iba't ibang bansa. In the book of Ezra, pag binasa natin yan, the people lost their devotions. In the book of Ezra, stands in the aftermath of exile. Ito yung nangyari because they lost their devotions. No? Israel had lost their temple. 'Di ba? Nasira yung temple, no? Sinira ng kaaway, inatak sila. Their land, their national identity nawala. Pakalat-kalat na sila.
on, exile sila because they lost their battle from enemies who invaded them. Yung Babylonians, sino pa ba yung mga tumalo sa kanya? The Babylonians, Persians, right? Assyrians. So Israel, exiles, was the fruit of long spiritual neglect. Kaya sila nagkaganon. It's the fruit of long spiritual neglect. This is not a sudden decline, mga kapatid. No? It was a slow decline. God's word was ignored. Mahirap yan, kapatid. God's word was ignored. Obedience gave way to ritual. Akala nila nag-obey pa rin sila sa Panginoon pero ritual na lang ginagawa nila. Ritual na lang. We don't want to do that. Yung mga ginagawa natin dito, yung pag-serve, ritual na lang. No. You need devotion. Idolatry was tolerated. They worship a lot of idols yung mga panahon na yun. They erected a lot of idols in their lands. Kaya sila nilusob ng kaaway. Inabayaan sila. They neglected the word of God. When restoration began, paano sila na-restore? God did not raise first builders. Hindi muna builders ang ginawa ng Panginoon. Warriors, hindi. He raised scribe first. No? At yun ay si Ezra. Why raise a scribe? Listen to this. We all can relate to Ezra. Yun na exile yung Israel, no? Tayo mga OFW, ilang taon na ba tayo hindi umuwi? Ilang taon pa ba tayo dito? No? We're not living in our land for a long, long time. Yung matatagal na sa abroad. Taas ng 10 taon na mahigit sa abroad. Oh. 'Di ba kahit na gusto na nating umuwi, 'di ba? 20 years. Oh. 'Di ba? Nandito tayo sa abroad. Why? Because of the corruption of our country. Spiritual corruption. Why? Because the Filipinos neglect to worship God. Imagine dito pa tayo na born again. Sa iba, dito pa, sa country na to, in a Muslim country tayo na born again. Doon tayo pinanganak, sa Pilipinas. No? They call it the only Christian in Southeast Asia. But the truth is we are Christian idols worshiper. Noon, hindi pa tayo born again. We were Christian idols worshiper. That's the problem. Then, that is why we, as a born-again Christian, we need to evangelize, to share the gospel, mga kapatid. The true gospel. There are false gospel, alam natin yan. We need to be strong in the word. Because there are a lot of false Christians in our nation. We have to be strong in the Lord. Alam natin kung anong tama. Meron naman yung kala lang nila tama, pero mali. Kaya dito sa GCI talagang nagpo-focus sa mga trainings. Ayaw natin maligaw. May mga iba, nandito na sa tama, no? Nasa tamang daan, pumunta pa doon sa dating doon. Nagkamali na nga sila, bumalik pa doon. No? There are false religion. That is why we have a corrupted, even our government's corrupted, no? Even using religion to deceive people and use people. Our nation is being corrupt, mga kapatid. Paano? Mga nakaupo naman doon, wala namang Kristo sa puso. Ilan lang. Ilan lang masasabi mo na matino. Pero ilan doon, walang Kristo. Ano pa aasahan mo doon kapag walang Kristo sa puso? 'Di ba? Makita lang yun ng red tape. Kaya kita mo, bilyon ang usapan ngayon. Ganong kayaman ang
billion, isang tao lang napunta, sa isang pamilya lang. Alam mo, mga kapatid, maraming pang i-expose ang Panginoon. We are in the last days. Maraming pang i-expose ang Panginoon sa mga darating na mga buwan sa taon na to. No? Kaya nga yung mga tao na yun, huwag na tayong umasa gagawa pa ng mabuti yung mga yan. Pero may kailangan tayong gawin. We have to share the gospel. Dahil kawawa yung bayan natin. Kailan tayo uuwi? Gusto na nating umuwi eh. Di ba? Paano ka uuwi doon? Unang-una traffic, ang mamahal ng pamasahe. Yung sitaw sa tatlong 10, 20 pesos, tatlong ganun. Tapos yung kamatis, di ba? Meron pang bukas. Kaya kawawa, nakakalungkot. Hindi tayo kagad makapag for good. Sino gusto na mag for good? O yan. Brother Jun, gusto na mag... Kaya lang, pag for good kayo, dapat kung for good talaga, kasi may mga nagkakamali, hindi sila for good, for bad. Yeah. Mabalik uli rito. Imbes na napopromote yung buhay, babalik. I-start tuloy sa mababa. Ayaw ng Panginoon yun. Sabi ng Panginoon, I have the plan, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm, plans to give you hope in future. Nakakalungkot. So, going back to the text, these people lost everything, because they neglected the devotion with God, they neglected the pure worship with God. So, before they could rebuild the wall, the temple, their hearts first, inuna ng Panginoon yung puso nila, need to be reformed, to be transformed. Bago yung temple, bago yung walls, yung puso mo na nila. It all starts with the heart. Doon naman tayo binago ng Panginoon. Di ba? Sa puso muna. Kaya nga pumasok siya sa dyan. Sabi ng Panginoon, di ba? Kumakatok ako sa puso mo, kumakatok ako sa pinto. Pag pinapasok mo dyan, we will dine together. Kakain tayo. Ba't pagkain? Kasi pag kasama mo sa pagkain, may relasyon. Di ba? Magkaroon tayong relasyon sa Panginoon. Di ba? Iwan mo nga yung table mo pag nakita ka sa Jollibee. Oh, sis, brother, sino kasama mo? O, dyan ako. Kasi may relasyon kami. Hindi sinabi ng Panginoon, we will pray together. We will dine together. It's a relationship. So, it all starts with the heart. Lasting relationship should always begin to return into God's Word, mga kapatid. That is why God raised up a scribe and a teacher of the Word. Ezra 7, verse 10, chapter 7, verse 10, is the inner posture of the true devotion to God. Inner posture. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it, and to teach statutes and ordinances in Israel. Right? What is a prepared heart? For Ezra had prepared his heart. No? Devotions begin in the heart, mga kapatid. Pag sinapuso mo yung devotion natin, excited ka gawin yun araw-araw. And to be honest, mga kapatid, natapos ko yun. Sabi ko kay Gigay, first time kung nangyari sa akin to. Siyempre, ako nagpasimula nito, tapos hindi ko pa rin magagawa. Diba? Sabi ko, ibubukbayin ko to. Yung from Book of Luke to Book of Luke, papabukbayin ko to. No? Kasi nandoon yung excited. Nadidelay kami minsan. Alam ng mga nasa discipleship group ko yan. Pag naging busy na tayo, nadidelay ako ng 2 days, 3 days, 4 days. But I will make it up. Babasahin ko ulit yun. Tapos hindi ko i-skip yun. Ayun pa rin papadala ko kung ano yung mga hindi ko siya nakuha. No? Devotion begins in the heart. God wants our heart. Let us give our hearts. Sabi mo nga, Lord, I give you my heart. Hallelujah. He doesn't want our money, our position, mga kapatid. He wants our heart. The Bible says, the heart is the center of our will or desire. Doon nagmumula yun. Yung will, yung desire. The center of our innermost being. To prepare the heart is to set it firmly with resolve. In other words, you have to choose to serve God. Choose to serve God.
Devotion is not accidental or emotional. It is deliberately or it is intentionally. A deliberate surrender like in Romans 12, but in Romans 12, surrender your heart over your body to the Lord as a living sacrifice. That is your act of worship. No? We have to surrender our heart to the Lord, just like Ezra did. Yung puso muna, ang inoffer niya sa Panginoon, binago yung puso. Ezra seek the Lord, seek to study the word of the Lord. Preparation is very important, mga kapatid. That is why we prepare tayo, mga leaders, no? No, we prepare our workers, no? We prepare our disciples. Kasama sa pag-prepare yung pag-serve sa Panginoon. Alam mo, habang ang advantage natin sa Pilipinas, sa Bible school, pagtapos sila sa Bible school, tsaka lang sila may application sa labas. But here, nag-aaral na tayo, and at the same time, we apply it. Nag-minister na tayo, at the same time, nag-aaral tayo. That's our advantage. Kaya nga, may isang pastor tayong dinala rito, yung pastor natin dahil sa Bulacan, si Pastor Jeff, nung nakita niya, na worker, ordinaryong worker, nagtuturo ng alpha, nagtuturo ng POSE. Sabi niya, impress siya, ha? Sabi niya, paano nangyari yun? Ganyan dito. Akala kasi nila, nagtuturo lang pastor o minister. That's a great privilege na ini-equip tayo rito ng Panginoon. Dahil dating ang araw, isisend ka ng Panginoon. Isisend ka ng Panginoon. Kaya sabi ni Pastor Gab, di ba, win, connect, train, and send, and multiply. Pag sinend, mga sinend sa atin sa Pilipinas, nandun na, sinend na. Natapos na, hindi na nag-multiply. But I believe, hindi pa tapos sa kanilang Panginoon. No, kailangan natin, habang tayo nandito sa Kuwait, naghihintay tayo kung anong gagawin sa atin ng Panginoon, we need to serve God. Mag-aral tayo, magtiyaga, okay? Mag-share ng word, mag-evangelize, mag-invite. Okay? It doesn't matter kung hanggang saan tayo o kung saan aabot yung paghintay natin. What matters is you are obedient to the calling of God in your life. Kahit na sabihin po, tagal na akong nag-serve rito. It doesn't matter. You're obeying the Lord. Obedient is better than sacrifice. Amen. Hallelujah. Sa mga faithful nating student of the word, aral lang tayo. Kahit alam mo, pagdating mo ng pastor, pag pastor ka, hindi ka na mag-aaral pa rin kayo. Siyempre, level by level yan. Hindi naman sabing pahirap ng pahirap, pero may level. Pero kasi, word of God, kapag nag-aaral ka with joy, walang mahirap eh. Excited ka. No, kaya this year, mga kapatid, yung mga gagawin tayo, siguro, mama, sa meeting natin, magsasalita yung mga IDT, natin, no, mga plano nila, ililay down yung mga plano nila. Masarap mag-aral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Pero hindi rin madali. Sabi ko nga, you have to give up your comfort, your comfort. You have to give up your comfort zone. Kasi pagtapos ng ganito, mag-aaral tayo, sabi mo, may lakad pa kami. Biyernes ngayon may bibilin ako. Di ba? You have to give up. Kasi we have to choose God. Kailangan umili ka. You have to commune with the Holy Spirit. Spend time reading and meditating the Word. Hindi yan yung school bukol. No? Halatang-halata pag kinuha mo lang yan sa Google. Di ba? Iba yung pag mineditate mo eh. No? Hindi yan nakukuha sa AI. Walang anointing doon. Reference, yes. Pero, kukunin mo ng buo yun. Makakatulong yung ginawa ng Panginoon yan eh. No? Para makatulong sa atin. But, please, no? Filter it. Get the correct word. Minsan ginagamit ng kaawayan. Hindi naman yan yung meaning yan eh. Na-impress ka lang. Wow, ang ganda. Check mo rin yung, pag sinabing ito yung verse, hindi mo na chine-check talaga sa Bible. Minsan mali yun.
Tao rin lang may gawa nun. Nagkakamali. Reference, yes, but be careful. That is why Ezra studied diligently. No? Diligent student of the word. For Ezra devoted himself to the study and observant of the law. Mga kapatid, no? He made it as his priority. Priority niya yun. How about you? How about us, mga kapatid? Is the word of God your priority? Or YouTube? Or games? Sino ba nag-games dito? Taas ang kamay. Be honest with the Lord. Sino pa yung nag-games? Taas nyo kamay nyo. Give up nyo na yan. Tanggalin nyo na yan. Nakakasira yan. Wala nang games. Tanggalin nyo na yung games sa computer nyo. Tanggalin nyo na yung games sa apps sa cellphone nyo. No? Social media. We need to be diligent in studying the Word of God. If you want to be a shallow Christian, mga kapatid, o mababaw na Kristiyano, magtamad-tamad. Magtamad-tamad ka sa pag-aaral. Kung yun ang gusto natin. Kung yun ang gusto nyo. Taon-taon may gumagraduate, taon-taon merong spiritual promotion dahil ito yung dinisign sa atin ng Panginoon. Kaya ka din nila rito. No? Pero naiiwan ka. Naiiwan ka na. You have to realize that. A teachable spirit. Ezra is both student and teacher of the Word of God. He is both disciple and discipler. No? He loves to study the Word of God. And he also loved to teach the Word of God. Di ba? Maganda yon. Pag nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, di ba? Gusto mo siya ituro. Di ba? Excited ka na ituro. Kami dati na Pastor Carlos, na Pastor Sim, nagtatawagan pa kami. Dati, mga oras pa kami noon eh. Bad, basahin mo to. Bad, basahin mo to. Tingnan mo to. Padala ko sa'yo. Ang galing yan, basahin mo. Ayun yung passion. Gusto mo ituro rin. Gusto mo i-impart. Diba? May natutunan ka. Gusto mo i-impart. Kaya sa mga students, sa mga faithful teacher natin, palapakan naman natin sila. No, doon sa mga may passion, no, na pag sinabihan ng ating mga alpha coordinators, IDT coordinators, ay magturo ka, na hindi sila diba? Sige, okay. Anong araw ba yan? Okay. Pero pagdating araw, wala naman. Hindi siya humindi. Diba? Ayun ang design niya, gusto niya magturo. Pero, nung magtuturo siya, may nangyari, di ba? Minsan lang naman yun eh. Di ba? Kumbaga, madaling lapitan, mahirap hanapin. Hindi naman gawin ng Kristiyano. May nangyayari lang, pero talaga, yung desire niyan, no, yung mga nagtuturo sa atin, praise the Lord. Pagpalain kayo ng mga kapatid. No? Serving the Lord is not a burden. Tandaan natin yan. It's not a burden. Serving the Lord is a privilege. Amen. Yeah. It's a privilege, mga kapatid. Hindi lahat ng tao nakakapag-serve sa Panginoon. Hindi lahat ng tao kilala ang Panginoon. Yung mga ginagawa natin, hindi lahat nakakagawa nito. We are privileged to serve the King of Kings. Isipin nyo lang, we are privileged not to serve the God who made the world, the heaven and the earth, the universe, the giver of life, the breath of life. Siya yun. Doon tayo nagsaserve. Marami tayong mga kampanya, mga ganda. Di ba? AUS, pag saan ka nagtatrabaho? Wow, ganda naman ng AUS. Ganda ng privilege dyan, ha? Di ba? Maganda. Pag saan ka nagtatrabaho? Mustafa Karam. Galing dyan. Libre accommodation, may transport kayo. Ano pang hanapin mo? Di ba? Mga gwapo yung mga nandyan. Mga mekaniko, hindi madudungis. No? Pag nakita mo, kala mo nag-opisina. Ayun pa. Di ba? How much more to serve the God, the Lord of the Lords, mga kapatid. Lagi nating isipin yan. Pag tinatamad tayo, pumunta sa all workers meeting, sa prayer meeting, no, this is for the Lord. Di ba? This is for the Lord. Pupunta ako doon, this is for the Lord. No? It's a privilege, mga kapatid.
New Testament tayo. Ay, malapit na tayo. Malapit na tayo. Gusto niyo na matapos? Maganda kasi i-preach to eh. Kaya kahapon pinipreach. Alam niyo, pinipreach ni Pastor Alan kagabi. Ako, si Pastor Gab, si Pastor Carlos, talagang busy kami pagsusulat. Tapos si Pastor Carlos tsaka si Pastor Gab taga ano lang ng ano, taga picture ng mga slides. Oh, kinakalimutan na. Ginawa namin pag namin binigyan ko kay Gay. Sabi ko, Gay, gawin mo ng slides to. Picture lang kasi, mga ano. Tinype niya, pinadala ko kay Pastor Gab, pinadala ko kay Pastor Gab. Kagabi lang to. Ibig sabihin, wala akong tulog. But it's a privilege to serve the Lord. Hallelujah, Panginoon. Purihin ng Diyos. Minsan wala tayong tulog, mga kapatid. Di ba nang walang tulog, wag lang walang gising. Minsan nga, di ba, pag nanong ka, kailan ka magpapahinga? Sa langit na ang pahinga natin. But glory to God, no? He sustain us. He's giving us the supernatural strength to sustain us. Minsan wala kang tulog. Eh dati nga, wala kang tulog, lasing ka pa, papasok ka eh. Pula-pula pa yung mata mo eh, nagagawa mo eh. Sa walang kakwenta-kwentang bagay, no? Sakit pa ng ulo. Samantalang ginagawa natin sa Panginoon. So, new community with the same need. In Acts, the church is born in power, yet the apostle understand the danger greater than persecution. What is that? No? The greater than persecution. No? Okay? The church grew in just one day. Di ba nabasa natin sa Book of Acts, no? It added more than 5,000 people added because of the power of the Holy Spirit. Okay? But there is an enemy. May kalaban, mga kapatid. Alam mo, pag bida, may kalaban. Pag yan si FPJ, nandyan si Pakito. Ayan, Pakito. Laging ganyan yan eh. No? May kalaban, may bida, may kaaway. No? There's a great enemy. Greater than persecution. Sabi nila, nung panahon na yan. We know that they were persecuted. Di ba yung panahon na yan? They were persecuted. Listen to this. There are two enemies of persecution. There are two enemies of persecution. The worldly attractions. Number one is the worldliness. 1 John 2:15, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. No? You cannot serve two masters, mga kapatid. You cannot serve the word and you cannot serve the word at the same time you will serve Jesus Christ. You cannot love Jesus at the same time you love the word or the things of the word more than God. Hindi mo pwedeng pagsabayin yun. Meron ka talagang itatangi sa dalawa. Hindi mo pwedeng equal yun. No? You have to choose one only, God or money. I'm not saying money is bad, money is good, kaya tayo nasa quiet. The worldliness is pulling us from serving God. Yung worldliness na to, mga kapatid, ito yung humahatak sa atin mula sa pagsaserve sa Panginoon. Too much overtime, di ba? Yung mga tao na too much overtime, lumipat na ng trabaho, too much overtime pa rin. Umalis sa trabaho na yun, sabi para makapag-serve ako, sige, pag-pray natin. Nung pinag-pray natin, natanggap siya sa trabaho, wala pa rin. Di ba? Too much overtime, mga secular activities ng mga organization. Listen to this, no? Yun yung mga humahatak palayo sa atin sa Panginoon, no? Recognition. People love prestige to recognize, no? Position sa work, gusto niya ma-maintain to, gusto niya mag-level up, gusto niya manager, tapos sumunod sa manager, gusto niya palitan yung may-ari. No? Security reason. No? Different kinds of activities, works, parties, comfort, prosperity. Ayan yung those will pull you out from the alignment of God's perfect will in our lives. May magandang plano sa iyo ang Panginoon. Better than that. Greater than your plan, mga kapatid.
But those who do the will of God, who abide in Christ, you will inherit the eternal life. Hallelujah. Yung mga yan, di masama. Mga kapatid, I'm not saying that's bad, pero hanggang dito lang sila. But those who follow or obey the will of God in their lives will inherit the eternal life. Yun, panghab. Millions, billion of years. Eternal life. Amen. Hallelujah. Number 2, misplaced priorities. If worldliness is devotion pulled outward, the second enemy is devotion crowded out inwardly. Crowded out nandun ka na sa loob. Okay? Nagsiserve ka na. Okay? What is your priority? Top priority. Ask your neighbor, what is your top priority? No? This year, mga kapatid, your top priority should serve God. No? Alam mo mga kapatid, even good things can hinder you. Can hinder us. No? Even good things can be your enemy. Ministry is good. We all have ministry here. Ministry is good. Right? But if you're too busy with your ministry and you don't have time for your devotion, that is the problem. You have to prioritize your devotion with the Lord. Your priority should be your ultimate relationship with God, abiding in Christ daily. Daily. Would you say, sabi mo nga, daily. This year, mga kapatid, I encourage you, let us start our priorities right. Actually, sinasabi ko na para sa atin, sa nagbi-minister na to, at sa mga pastor. Misplaced priorities. Nakuha natin sa Growing Strong. Sino yung mga nakuha ng Growing Strong? Diba? The tyranny of the urgent. What's tyranny of the urgent? Tirang urgent. O kaya mga tira ni urgent. Set your priorities right, mga kapatid. Ano ba yung priority natin? Ano yung priority natin? No? Our priority is the king, not his kingdom. Tandaan natin yan. The king himself, not the kingdom. Not his ministry. Our priority is him. His presence, our devotion with the Holy Spirit, our devotion with the Word of God is our top priority this year. Dapat. No? Classic example, si Maria at si Martha. Right? No? We know the story. No? Martha is so busy preparing for their meal. No? Busy si Martha sa paggawa sa bahay, preparation dahil doon ng Panginoon. Tapos kinumplain niya nagmurmur pa siya sa Panginoong Hesus. Sabi pa nga sa Panginoong Hesus, sabi mo naman diyan kay Maria, tulungan ako sa mga gawain dito. Sabi niya. Sabi sa kanya ni Jesus, Martha, Martha. Di ba? Martha, Martha. Sabi niya. Parang sabi niya, Roy, Roy. This is a gentle rebuke to all of us. Di ba? Martha, Martha, sabi niya ganun. Mary choose the best thing and no one will take away from him. No one will take it away from him. Anong pinuri ng Panginoon? Yung ginawa ni Martha, ni Maria. She's sitting at the feet of Jesus Christ, enjoying His presence, enjoying His Word. Samantalang yung busy tayo. Busy tayo sa ministry. Pero wala tayong devotion sa Panginoon. Right? This is a gentle rebuke to all of us. Mga teachers, mga gumagawa ng preaching, gumagawa ng planning, no? Yung mga nagpa-follow up, yung mga IDT natin, even me, kasama ako doon, mga plano, COE, no, yung mga communicating with people, etc., etc., etc. The best thing is to sit at the feet of Jesus, mga kapatid.
to have an intimacy, to listen to His words, to devout with the Holy Spirit. Because there is a joy in the presence of the Lord. Hallelujah. There is joy in the presence of the Lord. So the biblical anchor is from the Acts 6:1-4, no? The church keep on growing and growing. Pag binasa natin 'yan, and the needs arising. Ito 'yon. Ito yung controversial to, pakinggan nyo. Yung sa Acts na 'yon, nag-grow yung church, no? Because of the power of the Holy Spirit. Dumami ng dumami, no? And the needs arising, na yung mga pangangailangan, yung demands, ito na, dumating na. Apostle makes a critical announcement, no? Just like us, no? Pag nag-grow ang church, no, may mga pangangailangan, no? When we're multiplying, nangangailangan tayo ng mga bagay, lumalaki pangangailangan natin. And we hear people complaining. Pastor, dapat ganito eh. Dapat siya naman ganito eh. Dapat ganito, pastor. Pag lumalaki talaga ang pamilya, nagkakaroon talaga ng ganyan, no? And some totoo naman yun, ibang members sasabihin na neglect na sila. Hindi na tayo kinakausap, hindi na tayo binibigyan ng pansin ni pastor o ni minister. Papabayaan tayo. Ayun lang lagi yung kinakamusta. No? Ayun lang lagi yung kinakamusta niyang ministry. Di ba? The apostle makes a critical announcement. They said, sabi niya rito, it is not desirable that we should leave the Word of God and serve tables. No? Dumalaki pa ang kailangan ng table ministry. Di ba? It is not good. Sabi ng ganun Panginoon, it is not desirable, it is not good that we should leave the Word of God and serve tables. It is not good to serve God. No? We have to balance it, mga kapatid. It is good to serve God. Hindi ko sinasabi yun. Baka sabihin niyo pa, mag-devotion na lang tayo lahat. Wala na mag-serve. It is good to serve God, mga kapatid. But if you want to be fed, no, fresh manna from heaven, no, from the preachers, from the pastors, from the ministers, okay, you help them. You have to support them. No? Kaya nga meron tayong mga dinedelegates na work. Minsan narinig ko yung tungkol diyan sa kusina, no. Narinig ko na lang yan pero I'm focused on my preaching eh. Merong mananagot diyan. Kaya nga may mga head eh. 'Di ba? For me, ayun ang tulong niyo eh. Ayun ang tulong para maihatid naman natin yung word ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Mahalaga yung word. No, kaya nga, 'di ba, may mga recently lang, sabi ko, Brother Joel, ayusin mo na yung kusina, abagahan mo diyan para makapakinig ka ng salita ng Panginoon. 'Di ba? Hindi tayo laging Marta. No? We need to hear the word of God. At nandiyan si Joel, oh. Nandito nga si Joel. 'Di ba? Nakikinig naman siya. Wala naman siya sa kusina. No? No? And I appreciate you, mga kapatid. Hindi lang binanggit ko si Brother Joel. Marami rito committed workers and we appreciate you. Not only in this center, in even the other centers. No, we have committed, we have generous workers and we appreciate you. So what I'm saying is balance is the answer. Yes, we need to serve, but we need to prioritize the devotion first. No, His presence first. We have to abide first before we can bear fruit. Gusto mamunga, we have to abide in Christ first. If devotion weakens, pag humina yun, no, disciple fades. Worship fades. Kapag walang devotion, walang anointing. Right? Acts 2 does not begin with strategies. GCI is good with strategies. May order tayo. Mga trainings, okay? But steadfast devotion, no, begins with in Acts chapter 2 begins with steadfast devotion.
They waited for the promise of the Father, no? The empowerment of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit. Hinintayin muna nila, nag-devotion muna sila. Na? They prayed and prayed and prayed. They waited and waited and waited until they were baptized with the Holy Spirit. Nag-devotion muna sila. What we see is not innovation, it is not techniques, it is not a method, but continuation of God's redemptive purpose, no? It is devotion before deployment. Devotion before deployment. Devotion before witnessing. Devotion before discipleship. Devotion before our ministry, or children ministry, or youth ministry, or table ministry. Devotion first before the worship. No? Devotion first before the IDT. Devotion first before the evangelism. No? Mahalaga. Devotion first before the church planting. Devotion first before the mission. Without the devotion, you don't have the anointing of the Holy Spirit. You will be lost. You will perform with your own flesh. Not by the power of the Holy Spirit. At pag nangyari yun, that's in vain, mga kapatid. Walang kwenta yon. Na-entertain lang yung mga tao, after that, kinalimutan na yon. But by the power of the Holy Spirit, it will remain in their hearts. And they will transform. The Word will transform their hearts. Tandaan natin. Okay, the disciples were fully devoted to grow together. Okay? And thank you, no, sa unity na ating church. Unity of our leaders. May mga konting tawag rito, conflict, pero napag-uusapan. It's not but natural. Tinatawag na healthy. Healthy yun sa kahit na saang lugar. Even in your own family. Because there's power in unity. In studying the Word together, there's a power in growing together. Kaya patuloy lang tayo mga kapatid, no? Patuloy tayong mag-aaral, patuloy tayong gumagraduate, no? Patuloy tayo sa Bible Institute. And then there's a fullness of joy in our hearts, no? Kapag nakita natin yung time na yon, 2 years yung Bible Institute, pag nakita natin yun, nakasama tayo sa graduation, there's a fullness of joy in our heart. Right? We finish together as we study the Word together. There's joy, no, in the kingdom work together. So, sabi, and they continued steadfastly in apostles' teaching or in apostle doctrine. No? The apostles' teaching, the fellowship of the brethren. No, we are here. We love to fellowship. Gusto natin yung mga kapatid natin laging nandiyan. Kapag nawawala si Johnny, hinahanap ko. Asan si Jonil? Kamusta na kaya si Jonil? But praise God, lagi na nandito si Jonil. Ilang Fridays na. Praise God. Diba? Akala nyo lang, hindi ko kayo kinakamusta, pero nasa puso ko kayo. Alam ko kung sino yung mga umatin ka nung linggo, nung Friday, tapos wala uli nung Friday, tapos wala uli nung Friday. Isang buno na sila. But of course, I rejoice kapag nakita ko, si Brother Paul, dito na naman. No, sinama niya na yung wife niya. No, nakita na natin, na-meet na natin yung wife niya no last party. 'Di ba? Because sinishare niya yung joy, 'di ba? Nakatagpo ako ng family, no? Pinapakilala niya sa atin. Breaking of bread. We're doing that. Corporate prayer, mga kapatid. Corporate prayer. It's good to pray together, mga kapatid. I'm not saying it's bad to pray alone, but there's anointing, the corporate anointing in corporate prayer. There's a blessing, no? And for a powerful pattern that produces fruits, right? The only way to glorify Christ is to be purposeful and to be fruitful. We have to be intentional in making disciples this year, mga kapatid. We need to grow from being student of the Word, like Ezra, no? Like the disciples as a student of Jesus, to become apostles. I-desire natin yun. Hindi lang tayo
Hindi lang tayo student, maging teacher din tayo. No? From student to a teacher, from disciple to a disciple maker. Wow. No? We need to grow. Sabi mo sa katabi mo, we need to grow. Our union with Christ produces fruitfulness. No? Our union with Christ produces fruitfulness, and this is the ultimate ways to glorify God. Ayun niya, mga kapatid. This is what we believers have to practice. Every believer, listen to this. Every believer is a disciple and a disciple maker. Ito yung problema ng iba. Ang sabi ng iba, pang pastor lang yan, pang minister lang yan, tsaka pang mga active worker lang yan. No! Inutos sa atin yan ng Panginoon. Every believer. Diba? Kinuman sa atin yan, the Great Commission. To go, make disciples of all nations. That's for all believers. Right? Be one, make one. Tandaan natin, be one, make one. Be disciple and make a disciple. We need to set a goal. This year, mga kapatid, this year, we need to set a goal. To be a disciple maker. Ito yung vision natin, pero ginagawa ba natin? And the Lord sustain you, mga kapatid, to cross this the year 2026 because He's reminding of you this great commission, make disciple. Ayun yung maging goal natin ito. Sino ba iniisip nyo? Sino ba magiging disciple ko? Sino ba magiging discipler ko? Pag-pray ko na to. Approach ko na yung Brad, pwede ba ikaw maging discipler ko? Pinagpipray na kita eh. Pastor, pwede bang ikaw? O sige, mag-pray tayo. Kasi ito yung goal ko eh, na magkaroon na eh, mag-grow naman ako. No? Jesus commanded us to make disciples of all nations. No? Practical steps, start with prayer, mga kapatid. Prayer. Build genuine relationship with our brethren. Share your story and listen. Story kung paano ka binago ng Panginoon, kung sino ka dati. Di ba? Then we have 4 Gospels. Matthew, Mark, Luke, 5 na to. What's the 5 Gospel? Mark, Luke, Matthew, Luke, Mark, John, and you, and your life. Tell your story. Listen to their stories. Testimony. Kung paano ka binago ng Panginoon. Kung sino ka dati. Di ba? Open God's Word together. Sa discipleship, yes, mahalaga yung God's Word. Pero pag nag-usap ko yung Pastor Alan, mag-word muna kami, and after that, we're talking about our lives. Our success, our victories, our failures, our sentiments. It's a life-to-life experience. This is discipleship. Life-to-life experience. Pray together regularly. Model obedience and faithfulness. Challenge them to obey and multiply, mga kapatid. And this is the challenge. No? To obey and multiply. God is talking to us, to all of us, mga kapatid. Not only to me, not only to ministers, not only to the head minister here, no, but to all of us. Challenge to obey and multiply. God, tinawid ka ng Panginoon sa taon na to. Because this is the purpose of God, for you to multiply para magbunga ka. Set your priority, mga kapatid. No? Alam niyo, mga kapatid, this year, we cannot go on without the power of the Holy Spirit.